Iwanan ninyo ang babaeng yan sa labas. Siya ang mitya ng malas sa pamilyang ito. Ang pagkamatay ni Jamil sa kama ni Chloe Valderrama ay ang tanging paraan para umangat sa lipunan. At ang babaeng iyan, isa lamang siyang mantsa sa dangal ng mga Montesillo. Ang boses na yon ay humiwa sa puso ni Talia, mas matalim pa sa anumang patalim. Sa gitna ng malakas na unos, dala ang hapunan para sa asawang akala niya ay nagtatrabaho. Hinarap niya ang katotohanang yayanig sa kanyang buong pagkatao. Magpapatianod ba siya sa hapdi? O ito na ang simula ng kanyang pagbangon mula sa alabok ng kahihiyan? Iwanan ninyo ang babaeng yan sa labas. Siya ang mitya ng malas sa pamilyang ito. Ang pagkamatay ni Jamil sa kama ni Chloe Valderrama ay ang tanging paraan para umangat sa lipunan. At ang babaeng yan, isa lamang siyang mantsa sa dangal ng mga Montesillo. Ang boses ni Doña Amalia ay parang bakal na gumuhit. Sa katahimikan ng ospital, isang matalas na pasya na bumura sa bawat hibla ng pag-asa ni Talia. Nakatayo si Talia sa labas ng pintuan. Ang kanyang katawan ay nanginginig dahil sa lamig ng ulan na tumatagos sa kanyang damit. Sa kanyang mga kamay, ang baong sabaw na maingat niyang niluto mula sa kinita niya sa paglalaba ay unti-unti nang nawawala ng init, tulad ng tibok ng puso niya na tila tumigil sa pagdaloy. Hindi pa niya alam na si Jamil ay matagal na ring wala at ang kwentong pagod sa trabaho ay isa lamang mabangis na kasinungalingang binuo upang pagtakpan ang isang malaking iskandalo. Naramdaman ni Talia ang paghina ng kanyang mga binti hanggang sa siya ay dahan-dahang napaluhod sa malamig na sahig. Ang bawat paghinga ay naging isang pagsubok, isang hikbi na pilit niyang sinasakal sa kanyang lalamunan. Mula sa kanyang nangangatog na mga daliri, ang lalagyan ng pagkain ay dumulas at bumagsak sa semento. Ang ingay ng pagtama nito sa sahig ay tila isang malakas na kulog sa loob ng kanyang pandinig. Isang hudyat ng pagguguho ng kanyang mundo. Ang mga pangarap na binuo nila ni Jamil para sa kanilang anak sa sinapupunan ay nagmistulang abo na tinangay ng hanging habagat. Bumukas ang pinto at lumabas si Doña Amalia. Ang kanyang tindig ay matuwid at puno ng kapangyarihan. Ang bawat hakbang ay may kasamang paghamak habang nakatingin siya kay Talia na parang isang basahan na hindi sinasadyang naapakan. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata nang ilapag niya ang isang makapal na dokumento at isang panulat sa harap ng nakaluhod na babae. Pirmahan mo ito. Huwag mong hayaang madungisan pa ng iyong abang pagkatao ang pangalan ng mga Montesillo. Kung may natitira pa sa iyong kahihiyan, talikuran mo ang anumang karapatan sa insurance at huwag na huwag kang magpapakita para sa pagkilala sa bangkay. Huwag mo akong piliting gumamit ng mas malupit na paraan para palabasin ka sa buhay ng anak ko. Tiningnan ni Talia ang babaeng dati niyang tinitingala, ang babaeng itinuring niyang ina. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, ang kanyang isipan ay nilamon ng isang tanong mong na walang sagot. Ano ba ang nagawa kong kasalanan para ituring na parang basura sa kabila ng lahat ng sakripisyo ko? Ang pagmamahal ko ba ay isang kasalanan na kailangan kong pagbayaran habang buhay? Hindi na niya matandaan kung paano niya hinawakan ang panulat o kung paano niya ipinirma ang kanyang pangalan. Ang lahat ay naging malabo, parang panaginip na puno ng tinik. Paglabas niya ng ospital, sinalubong siya ng nagngangalit na bagyo. Tumayo siya sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Ang kanyang mga mata ay blangko at ang kanyang puso ay tuyo na sa dami ng luhang naghahalo sa ulan. Wala na siyang asawa, wala na siyang tahanan, at wala na siyang dangal. Tanging ang batang nasa loob ng kanyang sinapupunan na lamang ang dahilan kung bakit siya humihinga pa sa gitna ng kadilimang ito. Neil, Isang linggo matapos ang trahedya, ang mansyon ng mga Montesillo ay tila isang malaking hawla na ginto para kay Talia. Walang puwang para sa pagluluksa. Ang bawat sulok ng bahay ay tila may bantay na naghihintay
ng kanyang pagkakamali. Ang mga mamahaling kurtina ay nakasara, tila ayaw hayaang makapasok ang liwanag ng araw sa kanyang magulong mundo. Talia, ano pang tinutunganga mo riyan? Ang sahig sa kusina ay hindi pa kumikinang. Ang boses ni Doña Amalia ay dumagundong mula sa ikalawang palapag. Mabilis na nagpunas si Talia ng luha at muling hinawakan ng basahan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay malambot, ay gasgas na ngayon at puno ng sugat dahil sa maghapong pagkayod. Hindi siya pinayagang magpahinga kahit na ang kanyang sinapupunan ay tila humihingi ng habag. Utang na loob mo sa pamilyang ito na pinatuloy ka namin sa kabila ng iyong kapabayaan. Patuloy ni Doña Amalia habang pababa ng hagdan. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay parang martilyong tumututok sa bawat paghinga ni Talia. Dahil sa malas mo, namatay si Jamil. Ang pagsisilbi mo rito, ang nagsisilbing bayad sa lahat ng kahihiyang idinulot mo sa amin. Pumayag si Talia. Pinili niyang lunukin ang bawat insulto dahil sa paniniwalang yon ang tanging paraan para mabuhay ang kanyang anak. Sa loob ng mansyon, ang bawat utos ay isang tanikala. Pinilit niyang maging invisible, nagtatago sa anino ng kanyang sariling pighati. Ngunit ang bawat paghakbang niya ay may kasamang panunumbat. Hindi lamang siya isang katulong, siya ay isang bilanggo na pinagkakaitan kahit ng karapatang umiyak. Sa kalagitnaan ng gabi, nang akala niya ay tulog na ang lahat, palihim na naglakad si Talia patungo sa maliit na silid sa bandang likuran. Doon, sinalubong siya ni Manang Fe, ang matandang tagapagsilbi na tanging nakakaunawa sa kanyang kalagayan. Inilabas ni Manang Fe ang isang maliit na piraso ng tinapay at isang basong gatas. Kainin mo ito, Ija, bulong ng matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa habang hinahaplos ang tuyot na kamay ni Talia. Hindi ka dapat nagpapakapagod ng husto. Isipin mo ang bata sa iyong sinapupunan. Naramdaman ni Talia ang init ng malasakit na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang mga mata niya ay nagtubig muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa paalala na may natitira pa palang kabutihan sa mundo. Ngunit ang sandaling iyon ng kapayapaan ay biglang naputol nang marinig nila ang mabilis na yabag ng mga paa mula sa pasilyo. Isang anino ang dumaan sa harap ng pintuan, huminto sandali, at nag-iwan ng isang mailap na sulyap bago tuluyang naglaho sa dilim. Si Doña Amalia, na may hawak na isang liham, ay nagmamadaling pumasok sa kanyang silid. Ang kanyang muka ay hindi na mapinta, isang halo ng kaba at pagkabalisa na hindi kailanman nakita ni Talia. Ano ang laman ng liham na yon? At bakit sa tuwing dumarating ang mga sulat na yon, ang mga mata ng kanyang biyenan ay nagiging mas mabangis at puno ng takot? Habang nakatingin sa saradong pintuan ng Donya, isang tanong ang bumara sa lalamunan ni Talia. Ang kanyang buhay ay hindi lang pala isang serye ng pagdurusa. Ito ay bahagi ng isang malaking lihim na unti-unting kumakain sa dangal ng mga Montesillo. Lumipas ang mga araw na tila isang mahabang gabi na walang bukang liwayway. Sa bawat pagpatak ng oras, lalong humihigpit ang hawak ng mga Montesillo sa leeg ni Talia. Ang kanyang katawan ay pagod na pagod, ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling gising. Sinusubukang unawain ang mga piraso ng palaisipan na unti-unting nabubuo sa kanyang harapan. Isang hapon, habang nililinis ang silid-aklatan ni Doña Amalia, isang lugar na mahigpit na ipinagbabawal sa kanya, nakita ni Talia ang isang dokumento na naiwan sa ibabaw ng mesa. Hindi sana niya ito papansinin, ngunit ang nakasulat na pangalan ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Jamil Montesillo at ang katagang Investments in Ghost Property Developments. Nanginig ang mga kamay ni Talia habang binubuksan ang folder. Ang mga numero ay nakakahilo.
Milyon-milyong piso ang nailipat sa mga kumpanyang wala namang operasyon. Mga proyektong katang-isip lamang na ginamit upang huthutin ang pondo ng insurance at ang ipon ng mga inosenteng investor. Hindi ito negosyo. Ito ay isang malawak na krimen. Ang pagkawala ni Jamil ay hindi aksidente. At ang pamilyang Montesillo ay nasa bingit ng kabuuang pagbagsak. Ano ang ginagawa mo sa loob ng silid ko? Ang boses ni Doña Amalia ay dumagundong, puno ng lason. Hindi na malaya ni Talia na nakatayo na pala sa pintuan ng kanyang biyenan. Sa isang iglap, kinuha ni Doña Amalia ang folder at itinulak si Talia ng malakas. Dahilan upang mapaatras ang buntis na babae at bumagsak sa sahig. Magnanakaw. Kaya pala, nagkukunwari kang alipin para manubok ng mga sikreto. Sigaw ng Donya habang tinatawag ang mga kasambahay. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Chloe Valderrama, ang babaeng nakatakdang ikasal sa kapatid ni Jamil. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala habang itinuturo ang isang mamahaling kwintas na nakalapag sa sahig sa tabi ni Talia. Tita, ang kwintas nyo. Nakita ko sa bag ni Talia kanina. Pilit niyang ninanakaw. Isang malamig na pawis ang tumulo sa noo ni Talia. Alam niyang ito ay isang pagtatakwil, isang malinaw at maruming pagtataksil. Hindi totoo iyan. Hindi ko kinuha ang kwintas na yan. Pagtatanggol ni Talia, ang boses ay nanginginig sa galit at takot. Ngunit wala nang nakikinig. Ang mga mata ni Doña Amalia ay nagnininga sa galit. Isang pagkakataon na mapatalsik si Talia nang tuluyan ng walang anumang pananagutan. Labas, ilabas ang babaeng ito sa mansyon ko ngayon din. Ang langit ay muling nagdilim, tila sumasalamin sa kapalaran ni Talia. Ang malakas na hangin ay humahampas sa mga bintana ng mansyon habang hinahatak si Talia palabas ng mga tauhan. Ang mga gamit niya, ilang lumang damit at ang maliit na litrato ni Jamil ay itinapon sa putikan sa labas ng gate. Huwag kayong lalapit sa akin! Sigaw ni Talia sa gitna ng buhos ng ulan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang tiyan. Ang bawat patak ng ulan ay parang mga latay sa kanyang balat. Ngunit ang mas masakit ay ang katotohanang binaliwala siya ng taong pinagsilbihan niya. Habang papalayo siya sa gate ng mansyon, huminto ang isang itim na sasakyan sa harap niya. Ang bintana ay bahagyang bumaba at sa loob ng kadiliman ng sasakyan, isang pares ng matang puno ng awa ang nakatingin sa kanya. Hindi niya kilala ang tao sa loob, ngunit ang presensya nito ay nagbibigay ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Ang pintuan ng mansyon ay tuluyang nagsara, isang tunog ng pagwawakas, o marahil isang hudyat ng bagong simula na puno ng panganib. Ang bagsik ng ulan ay tila mga latay ng latigo na humahampas sa balat ni Talia. Bawat hakbang niya palayo sa mansyon ng mga Montesillo ay isang pagpilit na langoy sa dagat ng pait. Ang kanyang mga paa ay sugatan, ang kanyang damit ay lunod sa putik, at ang kanyang katawan ay nanginginig sa tindi ng lamig. Ngunit ang mas matindi pa sa lamig ng gabi ay ang apoy ng galit na unti-unting nagsisimulang magliyab sa kanyang dibdib. Diyos ko, iligtas ninyo ang anak ko. Bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Hindi na niya matandaan kung gaano kalayo ang kanyang nilakad. Ang kanyang paningin ay nagsisimula ng magdilim. Ang mga ilaw ng mga dumaraang sasakyan ay nagmistulang malalabong guhit ng liwanag. Sa huling sandali ng kanyang malay, naramdaman niya ang matigas na semento ng kalsada sa ilalim ng kanyang pisngi. Ang huling narinig niya ay ang paghinto ng isang sasakyan at ang nagmamadaling yabag ng mga paa ng isang lalaki. Nagising si Talia sa amoy ng antiseptiko at puting liwanag na masakit sa mata. Dahan-dahan, Ija. Huwag kang gagalaw masyado. Isang boses na malalim at puno ng awtoridad ang pumukaw sa kanya. Si Talia ay nakahiga sa isang silid na mas malaki pa sa buong bahay na kinalakihan niya. Sa gilid ng kanyang kama ay isang matandang lalaki na may buhok na kasimputi ng ulap, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim
At puno ng pait, siya si Don Teodoro Sevilla. Sa tabi niya ay ang kanyang doktor. Ano? Nasaan ako? Tanong ni Talia. Ang boses ay paos at mahina. Nasa ospital ka, sagot ng doktor. Muntik ka nang mawalan ng malay dahil sa matinding pagod at pagkawala ng dugo. Kailangan mo ng pagsasalin ng dugo agad-agad dahil sa komplikasyon sa iyong pagbubuntis. Habang isinasagawa ang pagsasalin, isang hindi inaasahang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang doktor, na nakatingin sa resulta ng DNA test na kinuha mula sa sample ng dugo ni Talia para sa cross-matching, ay biglang natigilan. Tiningnan niya ang matandang si Don Teodoro at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig. Don Teodoro, panimula ng doktor, ang boses ay nanginginig sa pagkamangha. Ang mga marka sa dugo niya, ang gene profile na ito ay tugmang-tugma sa pamilyang Sevilla. Napatayo si Don Teodoro mula sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Sa loob ng 20 taon, hinanap niya ang kanyang nag-iisang apo, ang anak ng kanyang paboritong anak na babae na lumayas at namatay sa kahirapan. Hindi niya inakalang ang babaeng iniligtas niya mula sa tabing daan ay ang huling piraso ng kanyang pamilya na matagal na niyang kinalimutan ng pag-asa. Lumapit ang matanda sa tabi ng kama ni Talia. Hinaplos niya ang noo nito, isang kilos na puno ng pagsisisi at pagmamahal na nakaimbak ng 2 dekada. Ikaw ang anak ni Elena. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay nabasag ng emosyon. Hindi pa rin maintindihan ni Talia ang nangyayari. Ang kanyang isipan ay nakakulong pa rin sa pangungutya ni Doña Amalia at sa pagtataksil ng mundong akala niya ay kabilang siya. Ngunit sa pagdilat ng kanyang mga mata, isang bagong realidad ang bumungad. Ang babaeng itinaboy bilang isang mantsa sa dangal ng iba ay natagpuan ang kanyang sarili sa loob ng isang palasyong dati ay nasa panaginip lamang. Ang pinto ng silid ay bahagyang bumukas at sa kabila nito, ang anino ng nakaraan ay tila naglaho. Isang bagong pahina ang nakabukas at ang tinta nito ay hindi na luha, kundi ang simula ng isang paghihiganti na hindi lang basta pagbabayad, kundi isang ganap na pagbawi. Ang mga araw sa loob ng mansyon ng mga Sevilla ay tila isang panaginip na ayaw ng magising ni Talia. Matapos ang ilang araw sa ospital, dinala siya ni Don Teodoro sa isang tahimik at malawak na estate sa gilid ng dagat. Dito, ang bawat paghinga ay may kasamang sariwang hangin at ang tunog ng mga alon na tila humahalik sa pampang. Hindi mo kailangang magmadali, Talia. Wika ni Don Teodoro isang hapon habang nakaupo sila sa beranda. Ang matanda ay nagmamasid sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala na matagal na niyang nais ibigay sa anak ni Elena. Ang lahat ng nawala sa iyo at ang lahat ng karapatan mo bilang isang Sevilla ay ibabalik ko sa iyo. Pero sa ngayon, ang kailangan mo ay lumakas. Kailangan mo ang iyong sarili. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Talia ng tunay na kapanatagan. Wala ang matatalim na salita ni Doña Amalia. Wala ang mga gawaing bahay na humihigop ng kanyang lakas. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ni Talia, may isang bahagi ng kanyang puso na nananatiling sugatan. Sa tuwing nakikita niya ang kanyang lumalaking tiyan, naaalala niya ang mga pangarap na winasak ng mga Montesillo. Lolo! Tawag ni Talia sa matanda. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya itong lolo. Isang pagkilala na nagpabilis sa tibok ng puso ni Don Teodoro. Hindi ko gustong maging tagapagmana lang. Gusto kong matutunan kung paano lumaban. Hindi dahil gusto kong makaganti, kundi dahil ayaw kong may babae pang matulad sa akin. Yung mga babaeng inaapak-apakan dahil lamang sa sila ay walang-wala. Tumango si Don Teodoro. Isang maliit na ngiti ang namutawi sa kanyang labi. Nakita niya sa mga mata ni Talia ang alab na dati ay wala rito. Kung gayon, sisimulan natin. Ang perang ginagamit ng mga Montesillo
Para manakit ay ang pera ring gagamitin natin para ilantad sila. Pero tandaan mo, Talia, ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa galit, kundi sa disiplina. Sinimulan ang pagsasanay ni Talia. Hindi lamang ito pag-aaral ng negosyo o pagbabasa ng mga dokumento. Siya ay dinala sa mga seminars, inaral ang batas, at tinuruan kung paano magbasa ng mga pekeng transaksyon sa pananalapi. Gabi-gabi, habang ang iba ay natutulog, si Talia ay nakababad sa pag-aaral. Sinusuring mabuti ang mga dokumentong nakalap ni Don Teodoro tungkol sa mga ilegal na aktibidad ng mga Montesillo at Valderrama. Sa paglipas ng panahon, ang Talia na mahiyain at mapagbigay ay unti-unting nagbago. Ang kanyang tindig ay naging tuwid, ang kanyang boses ay naging mas matatag, at ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng pagtanggap. Sila ay nagmamasid at nag-aanalisa. Isang gabi, matapos ang mahabang pagbabasa ng mga ulat, hinaplos ni Talia ang kanyang tiyan. Ang bata ay gumalaw, isang mahinang sipa na tila sumasang-ayon sa kanyang determinasyon. Liam, bulong niya sa kanyang anak. Pangalanan kitang Liam. Ang ibig sabihin ay isang mandirigma na may matibay na kalooban. Hindi ka na kailanman magiging mantsa sa buhay ng sinuman. Magiging pamana ka ng hustisya. Habang nakatingin sa malayo, sa direksyon ng syudad, kung nasaan ang mansyon ng mga Montesillo, hindi naramdam ni Talia ang takot. Ang bawat pahina ng kanyang pag-aaral ay isang hakbang palapit sa araw ng pagtutuos. Hindi niya kailangang magmadali. Ang hustisya, gaya ng dagat sa kanyang harap, ay may sariling daluyong na hindi mapipigilan ng sinuman. 5 taon ang lumipas, ang mansyon ng mga Sevilla ay hindi na lamang isang tahanan. Ito ay naging sentro ng isang tahimik ngunit makapangyarihang operasyon. Si Talia, na dati ay isang babaeng basahan ng Turing, ay isa na ngayong iginagalang na vice-presidente ng Sevilla Holdings. Ang kanyang pananamit ay simple ngunit sopistikado, at ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay may bigat na nagpapatigil sa mga board member sa loob ng silid-pulungo. Sa kanyang tabi, ang 5 taong gulang na si Liam ay lumalaking matalino at mapagmahal. Siya ang sentro ng mundo ni Talia, ang patunay na sa kabila ng lahat ng sakit, ang buhay ay nagbibigay ng pinakamagandang biyaya. Mami, bakit po tayo laging nagbabasa ng mga papel tungkol sa mga Montesillo? Tanong ni Liam habang naglalaro ng mga blocks sa tabi ng desk ni Talia. Napahinto si Talia sa kanyang ginagawa. Lumapit siya sa anak at hinalikan ito sa noo. Dahil anak, ang mga taong gumawa ng masama sa atin noon ay dapat matuto na ang bawat pagkakamali ay may katapat na kabayaran. Hindi para manakit tayo, kundi para siguraduhing hindi na sila makapanakit ng iba pang mga bata na tulad mo. Sa kabilang banda ng syudad, ang pamilyang Montesillo ay hindi na ang kinang na dati nilang ipinagmamalaki. Ang kanilang mga proyekto ay unti-unting nakakalbo dahil sa maling pamumuno at mga utang na hindi na mabayaran. Si Doña Amalia, na dati ay reyna ng mataas na lipunan, ay kinakailangan ng kumapit sa patalim. Tita, wala na tayong mapagkukunan ng pondo. Ang mga bangko ay nagbabala na ipapa-foreclose na nila ang mansyon sa loob ng 3 buwan. Sigaw ni Chloe Valderrama habang pabalik-balik sa loob ng sala. Ang kanyang mga alahas ay peke na, at ang kanyang mga mamahaling damit ay unti-unti nang ibinibenta sa mga thrift shops. Tumahimik ka, Chloe! Naghahanap ako ng paraan. Galit na sagot ni Doña Amalia, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. May hawak siyang liham, isang babala, mula sa isang misteryosong creditor na nagpapakilala bilang Sevilla Cuidao II. Hindi nila alam na ang Sevilla Cuidao II ay ang kamay na nagmamanipula sa bawat pagkakahulog nila. Si Talia, sa tulong ng kanyang mga tauhan, ay unti-unting binibili ang kanilang mga utang sa mga bangko. Siya na ngayon ang may hawak ng kanilang kontrata, ang may kapangyarihang magpalaya sa kanila anumang oras na gustuhin niya. Isang gabi, dumalo si Talia sa isang charity gala.
Ang mismong event na dati ay pinapangarap niyang mapasukan bilang katulong. Ngayon, dumating siya sakay ng isang marangyang sasakyan, suot ang isang damit na nagpakita ng kanyang tunay na dignidad. Pagpasok niya sa bulwagan, natigilan ang lahat. Ang ilan ay nagbubulungan. Kinikilala ang mukha na matagal na nilang hindi nakikita. Ang babaeng inakala nilang matagal nang pumanaw o nalimot na sa kahirapan. Sa dulo ng silid, nakita ni Talia si Doña Amalia at Chloe. Ang mga mukha nila ay namutla, parang nakakita ng multo. Lumakad si Talia patungo sa kanila. Ang bawat hakbang ay may kumpiyansa. "Magandang gabi, Doña Amalia," bati ni Talia. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit puno ng respeto na masakit sa pandinig ng biyenan. "Matagal na tayong hindi nagkikita. Mukhang marami tayong dapat pag-usapan tungkol sa mga pagkakautang ng inyong pamilya." Ang bawat mata sa bulwagan ay nakapako sa kanila. Ang gabi na dapat sana ay pagdiriwang para sa mga Montesillo ay naging simula ng isang gabi ng pagtutuos. Hindi pa handa si Talia na ibagsak ang huling hatol, ngunit ang pagkita sa takot sa mga mata ni Doña Amalia ay sapat na upang malaman niya ang hustisya ay nasa kanyang mga kamay na. Ang tensyon sa loob ng bulwagan ay halos mahawakan. Ang musika ay tila naglaho, napalitan ng bawat pintig ng puso ng mga taong saksi sa tagpong iyon. Si Doña Amalia, na dati ay sanay na magdikta ng takbo ng usapan, ay hindi makapagsalita. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkilala sa babaeng nakatayo sa harap niya. Ang Talia na dati niyang inaapakan, ngayon ay nakasuot ng damit na mas mahal pa sa kinita ng kanyang pamilya sa loob ng isang taon. Ano? Ano ang ginagawa mo rito?" Nauutal na tanong ni Chloe. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang clutch bag na halatang peke. Ngumiti si Talia, isang ngiti na walang halong init. Bilang isa sa mga pangunahing donor at shareholder ng Cuidado to Sevilla na nagmamay-ari ng inyong mga utang, sa tingin ko ay may karapatan akong dumalo. Hindi ba? Ang bawat salita ni Talia ay parang mga daggers na tumatama sa pagkatao ni Doña Amalia. Ang mga bisita sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang balita tungkol sa pagkalugi ng mga Montesillo ay isang lihim na pampublikong alam ng lahat. Ngunit ang makita ang biktima na siyang may hawak ng kanilang leeg ay isang twist na hindi nila inaasahan. "Talia, Ija, alam nating dalawa na may utang na loob ka sa amin. Pinatuloy kita. Pinakain." Pagtatangka ni Doña Amalia na gamitin ang lumang taktika ng gaslighting. Pinutol siya ni Talia hindi sa pamamagitan ng pagsigaw, kundi sa pamamagitan ng isang kalmadong titig. "Doña Amalia, ang utang na loob ay kusang ibinibigay, hindi ipinipilit bilang tanikala. Ang inyong kabutihan ay may resibo, at sa kasamaang palad, ang resibong iyon ay nagpapakita ng pagnanakaw at panloloko." Bago pa man makasagot ang matanda, dumating ang isang assistant ni Talia at iniabot ang isang maliit na envelope. "Narito ang paunang notice ng foreclosure, Donya. 5 araw. Iyon na lamang ang natitirang panahon para sa inyong mansyon." Umalis si Talia nang hindi na nililingon ang magtiyahin. Iniwan niya ang mga ito sa gitna ng bulwagan habang ang mga tao ay nagsisimula nang lumayo sa kanila. Ang social status ng mga Montesillo na binuo sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng kasinungalingan ay naglaho sa loob lamang ng ilang minuto. Paglabas ni Talia sa gusali, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Sumakay siya sa kanyang kotse at doon, sa dilim, pinakawalan niya ang isang malalim na buntong hininga. Hindi pa ito ang katapusan. Ang makita ang takot sa kanilang mga mata ay isang panalo, ngunit ang tunay na tagumpay ay ang paglalantad ng katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Jamil, ang lihim na nagpabagsak sa kanyang buhay. Habang minamaneho ang sasakyan, tumunog ang kanyang cellphone.
Isang tawag mula sa kanyang investigator. Ma'am, nahanap na namin ang doktor na nagpirma sa death certificate ni Jamil. Handang-handa na siyang magsalita. Tumigil ang tibok ng puso ni Talia. Ang huling piraso ng puzzle ay nasa kamay na niya. Ang gabi na ito ay hindi lamang simula ng pagbagsak ng mga Montesillo. Ito ang simula ng katapusan ng kanilang madilim na pamamayani. Sa kabilang banda, sa loob ng kanilang mansyon, nagwawala na si Doña Amalia. Hindi ako papayag na matalo ng babaeng iyan. Talia, sisiguraduhin kong hindi ka makakaalis sa syudad na ito ng buhay. Ang paghihiganti ni Talia ay nakapag-react na. Ngunit ang puot ni Doña Amalia ay isang hayop na handang kumagat kahit sa sarili niyang buntot. Ang mga Montesillo ay hindi basta-bastang susuko. Sa loob ng kanilang mabilis na nauubos na pondo, isang desperadong plano ang binuo ni Doña Amalia at Chloe. Kung hindi sila makakaligtas sa pamamagitan ng batas, gagawin nila ito sa pamamagitan ng pananakot. Kung hindi na natin siya mapapaamo sa salita, kailangan nating alisin ang hadlang, bulong ni Doña Amalia habang nakikipag-usap sa isang lalaking may madilim na nakaraan, isang fixer na kilala sa paggawa ng mga maruming trabaho. Habang nagaganap ang masamang plano, si Talia naman ay abala sa pagsasama ng mga ebidensya. Kasama ang kanyang mga tauhan, binisita nila ang retiradong doktor na si Dr. Aris. Ang matanda ay naninirahan na lamang sa isang maliit na bahay sa probinsya, puno ng pagsisisi. Hindi ko ginusto ang ginawa ko, Talia. Pagtatapat ni Dr. Aris, habang nanginginig ang mga kamay. Pinilit ako ni Doña Amalia. Binantaan nila ang buhay ng pamilya ko. Ang tunay na sanhi ng pagkamatay ni Jamil ay hindi pagkapagod. Siya ay dinala sa ospital na wala ng malay dahil sa labis na gamot na ibinigay sa kanya ni Chloe para palabasing inaatake siya sa puso habang sila ay magkasama. Ang bawat salita ng doktor ay parang kidlat na tumama sa puso ni Talia. Hindi lang pala ito pagtataksil, ito ay pagpatay. Ang kanyang asawa, sa kabila ng lahat ng pagkukulang nito, ay pinatay ng babaeng hinayaan niyang pumasok sa kanilang buhay. May hawak ka bang pruweba, Doc? Tanong ni Talia. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nagbabadyang unos. Inilabas ni Dr. Aris ang isang lumang recording device at mga kopya ng orihinal na lab results na itinago niya sa loob ng 5 taon. Narito ang lahat. Sana, sa paglalabas ko nito, magkaroon na ng kapayapaan ang kaluluwa ni Jamil. Habang pauwi si Talia, dala ang mga ebidensyang ito. Isang itim na sasakyan ang biglang humarang sa kanyang dinaraanan sa gitna ng isang liblib na kalsada. 2 lalaki ang bumaba, may hawak na bakal. Ang kanilang mga mukha ay nakatago sa ilalim ng mga itim na sombrero. Lumabas ka ng sasakyan, Talia. Sigaw ng isa sa mga lalaki habang hinahampas ang salamin ng kanyang kotse. Hindi natakot si Talia. Sa loob ng 5 taon, tinuruan siya ni Don Teodoro na maging handa sa anumang sitwasyon. Mabilis niyang tinawagan ang kanyang security detail na palaging nakabuntot sa kanya sa malayo. Hindi niyo ako matatakot ng ganyan, bulong ni Talia sa kanyang sarili habang mabilis na nilock ang pinto. Ang takot ko ay namatay na noong gabing itinaboy niyo ako sa ulan. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang mga tauhan ni Don Teodoro. Ang mga lalaking inutusan ni na Doña Amalia ay mabilis na nagkawatak-watak at tumakas. Ngunit bago sila tuluyang nakalayo, nakita ni Talia ang isang tattoo sa braso ng isa sa kanila, isang marka na pamilyar sa kanya. Iyon ang marka ng tauhan ni Chloe Valderrama. Ang gabi ay nagtapos sa isang matinding pag-aalinlangan. Alam na ni Talia, ang mga Montesillo ay hindi na lamang naglalaro ng pera. Sila ay naglalaro na ng buhay. At sa puntong ito, alam ni Talia na kailangan na niyang tapusin ang laban bago pa may madamay na inosente, lalo na si Liam. Ang tangka sa buhay ni Talia ay hindi nagdulot ng takot sa kanya. Sa halip, ito ang nagbigay ng huling kailangang dahilan upang tuluyang burahin ang pamilyang Montesillo sa mapa ng lipunan.
Sa loob ng opisina ng Sevilla Holdings, ang mga dokumentong inilabas ni Dr. Aris ay nakalatag sa mesa, tila mga sandata na handa ng iputok. Hindi sila hihinto, Lolo. Wika ni Talia habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang boses ay malamig, walang bakas ng pag-aalinlangan. Sinubukan nilang patayin ang ina ni Liam. Hindi ko na sila maaring hayaang manatiling malaya. Anong plano mo? Tanong ni Don Teodoro na nakaupo sa kanyang silya, bakas sa kanyang mukha ang tiwala sa kanyang apo. Gagamitin natin ang kanilang sariling kasakiman, sagot ni Talia. Ipapalabas natin na ang kanilang mansyon ay isa sa ilalim sa isang malaking renovasyon para sa isang tanyag na project ng Sebia. Pagpipistahan nila ang perang ilalabas natin para rito. Ang perang alam nating nanakawin nila para pambayad sa mga fixer at utang nila. Sa sandaling makuha nila ang pera, doon natin sila papasabugin sa harap ng batas. Habang isinasagawa ang plano, lalong naging desperado sina Doña Amalia at Chloe. Nakatanggap sila ng tanyag na alok mula sa isang dummy company ni Talia. Isang pondo para sa isang joint venture na nangangailangan ng mabilis na paglipat ng pera. Gaya ng inaasahan, nilamon ng mga Montecillo ang pain. Ito na ang solusyon natin, Chloe. Masayang sabi ni Doña Amalia habang pinipirmahan ang mga kontrata. Kapag nakuha na natin ang perang ito, tatakas tayo sa ibang bansa at iiwan ang lahat ng problema natin dito. Hindi nila alam na ang bawat pirma na ginagawa nila ay isang pag-amin sa krimen. Ang bawat bank transfer na ginagawa nila ay digital na bakas na diretsong pumupunta sa records ng mga otoridad na kausap na ni Talia. Sa kabilang banda, si Liam ay inilagay ni Talia sa isang ligtas na lugar kasama si Manang Fe. Mag-iingat ka, Ija. Bili ng matanda habang yakap-yakap si Talia. Ang mga taong wala nang mawawala ay mas mapanganib pa sa mga mababangis na hayop. Alam ko po, Manang, sagot ni Talia. Ngunit ang katotohanan ay isang liwanag na hindi kayang patayin ng kahit anong kadiliman. Gabi ng pagtutuos. Nakatanggap ng tawag si Talia mula sa kanyang tauhan. Ma'am, nasa mansyon na ang mga otoridad. Ang lahat ng ebidensya ay nasa kanila na. Dahan-dahang kinuha ni Talia ang litrato ni Jamil mula sa kanyang bag. Jamil, kahit hindi naging maganda ang ating pagsasama, hindi mo deserve ang mamatay sa kamay ng mga taong itinuring mong pamilya. Ngayon, mananagot na sila. Sa pagmaneho ni Talia patungo sa mansyon ng mga Montecillo, ang bawat ilaw ng syudad ay tila bumabati sa kanyang tagumpay. Alam niya, paglabas niya sa gabing ito, wala nang Talia na api. Ang matitira na lamang ay ang babaeng bumangon, lumaban at nagwagi sa laro ng buhay na sinubukan siyang ubusin. Ang gabi ay balot ng tensyon. Sa mansyon ng mga Montecillo, ang mga ilaw ay nakabukas, ngunit ang hangin ay puno ng pagkabalisa. Akala ni na Doña Amalia at Chloe ay ito na ang simula ng kanilang paglaya gamit ang perang nakuha nila mula sa joint venture ni Talia. Hindi nila namalayan na ang bawat hakbang nila ay nakabantay na. Sa wakas, makakaalis na tayo rito. Masayang wika ni Chloe habang nag-iimpake ng kanyang mga mamahaling gamit. Kahit anong mangyari, wala nang makakaabala sa atin. Ngunit bago pa man sila makahakbang palabas, isang malakas na katok ang gumimbal sa buong mansyon. Hindi ito ang katok ng isang bisita. Ito ay katok ng mga taong may dalang batas. Pagbukas ng pinto, bumungad ang mga pulis kasama si Talia. Ang kanyang tindig ay matatag. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Sa likod niya ay ang mga opisyal mula sa Anti-Money Laundering Council, Doña Amalia Montecillo at Chloe Valderrama. Ang tinig ng pinuno ng mga pulis ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Kayo ay inaaresto sa ilalim ng mga kasong fraud, money laundering at ang pagpatay kay Jamil Montecillo. Ano? Hindi niyo kami pwedeng arestuhin. Sigaw ni Doña Amalia. Ang kanyang mukha ay namutla.
Ang kanyang mga mata ay pabilog sa gulat. Talia, anong ginawa mo? Bawiin mo ang mga sinabi mo. Lumapit si Talia sa kanila. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng awtoridad. Ang batas ang bumabawi, Donya. Ang lahat ng ebidensya, ang recording ni Dr. Aris, ang inyong pirma sa mga iligal na transaksyon, at ang mga testimonya ay nasa kamay na ng korte. Si Chloe ay napaupo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ito maaari. Lahat ng bagay na ninakaw nyo, ang dangal ng pamilyang ito, na ginamit nyo para manakit ay bawi na. Dagdag ni Talia. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may talim. Ang utang na loob na lagi nyo sa aking isinusumbat, tapos na. Bayad na kayo. Habang ikinakabit ang posa sa kanilang mga kamay, ang bawat flash ng kamera ng mga media na nasa labas ay tila kidlat na nagliliwanag sa pagtatapos ng kanilang madilim na pamamayani. Ang mansyon na dati ay simbolo ng kanilang kapangyarihan ay naging saksi sa kanilang pagbagsak. Pinanood ni Talia ang paglabas ng mga pulis kasama sina Doña Amalia at Chloe. Ang mga babaeng dati ay naghari sa kanyang buhay sa pamamagitan ng takot ay isa na lamang ngayong mga bilanggo ng sarili nilang kasakiman. Pagkasara ng gate ng mansyon, huminga ng malalim si Talia. Ang gabi ay malamig pa rin, ngunit ang kanyang puso ay magaan. Wala na ang mga tanikala, wala na ang takot. Sa di kalayuan, nakita niya si Don Teodoro na naghihintay sa loob ng sasakyan. Lumapit si Talia at sa unang pagkakataon, matapos ang 5 taon, ngumiti siya ng buong puso. Tapos na, Lolo. Ang mansyon, na dati ay pugad ng kasamaan, ay iniwan nilang tahimik. Sa loob ng dilim ng gabing iyon, isang bagong kabanata ang naghihintay kay Talia. Isang kabanata na hindi na isinulat ng iba, kundi ng kanyang sariling mga kamay. Matapos ang maingay na pag-aresto at ang pagguho ng mundo ni na Doña Amalia, ang mansyon ng mga Montesillo ay tila isang lugar na nakalimutan na ng panahon. Ito ay naging isang malamig at walang lamang istruktura. Isang monumento ng kasakiman na ngayon ay kontrolado na ng mga awtoridad. Para kay Talia, ang pagbisita sa lugar na yon ay hindi na puno ng takot. Kasama ang kanyang mga abogado at ang mga kinatawan ng bangko, pumasok siya sa loob upang tapusin ang mga huling papeles. Bawat sulok ng mansyon ay nagpapaalala sa kanya ng mga luha at pawis na kanyang inilaan. Ngunit ngayon, ang bawat hakbang niya ay may kasamang kapayapaan. Ma'am Talia, ano po ang balak ninyo sa property na ito? Tanong ng kanyang abogado habang tinitingnan ang mga dokumento. Tumingin si Talia sa paligid. Naalala niya ang kusina kung saan siya pinagkaitan ng pagkain, ang pasilyo kung saan siya hinamak. Ngunit naisip niya rin si Liam at ang kinabukasan ng iba pang kababaihan na tulad niya. Gusto kong ibenta ang lupa, ngunit ang perang kikitain ay ilalaan natin sa pagtatayo ng isang foundation para sa mga single mothers na biktima ng pang-aabuso. Sagot ni Talia. Gusto kong ang lugar na ito, na dating pugad ng pait, ay maging simula ng pag-asa para sa iba. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nilinis ni Talia ang lahat ng gamit na nagpapaalala sa kanya sa nakaraan. Ang mga mamahaling antigong gamit ni Doña Amalia ay ipinagbili at ang bawat sentimo ay idinagdag sa kanyang itinatayong pundasyon. Samantala, sa loob ng bilangguan, ang mga Montesillo ay nagsisimula ng makatikim ng realidad na dati nilang kinamumuhian. Wala na ang mga taga-silbi, wala na ang karangyaan. Ang bawat araw ay isang paalala na ang kapangyarihang binuo sa kasinungalingan ay madaling maglaho. Nabalitaan ni Talia na si Doña Amalia ay patuloy na nagwawala sa loob ng selda, patuloy na nanunumbat, ngunit walang nakikinig sa kanya. Isang hapon, bumisita si Talia sa libingan ni Jamil. Hindi siya nagdala ng mga bulaklak na marangya.
Isang simpleng white lily lamang ang inilapag niya. Jamil! Bulong niya sa hanging humahampas sa kanyang mukha. Hindi ko masasabing napatawad na kita ng buo. Dahil ang sakit na iniwan mo ay hindi madaling burahin. Ngunit malaya ka na sa aking isipan. Malaya na rin ako sa galit na nagpabigat sa aking puso sa loob ng maraming taon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Talia ang isang kakaibang liwanag. Hindi ito ang tagumpay ng paghihiganti. Ito ang tagumpay ng pagbitaw. Ang nakaraan ay hindi na isang tanikala na humihila sa kanya pababa. Ito na lamang ay isang aral na nagpatibay sa kanyang pagkatao. Pag-uwi niya sa estate, sinalubong siya ni Liam na may dalang mga bulaklak na pinitas nito sa hardin. "Mami, para sa'yo," masayang sabi ng bata. Hinalikan ni Talia si Liam at niyakap ng mahigpit. "Salamat, anak." Sa yakap na yon, alam ni Talia na ang lahat ng ginawa niya, ang lahat ng laban, ay sulit. Ang mundo ay magulo at minsan ay malupit. Ngunit hanggat may pagmamahal at katotohanan, ang bawat babae ay may kakayahang bumangon mula sa anumang unos. Ang mga sumunod na buwan ay naging abala para kay Talia. Ang dating mansyon ng mga Monticello ay ganap ng naibenta at ang halaga nito ay naging puhunan para sa tahanan ng pag-asa. Isang pasilidad na magsisilbing kanlungan para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at mga inang mag-isang nagtataguyod sa kanilang mga anak. Isang umaga, pinasinayaan ni Talia ang unang sangay ng pundasyon sa isang malawak na lupain sa labas ng lungsod. Dinala niya si Liam na ngayon ay masigla at puno ng kuryosidad sa mundo. "Mami, bakit po marami silang kasama dito?" Tanong ni Liam habang pinagmamasdan ang mga inang nag-aaral ng pagluluto at pagtatahi sa loob ng tahanan. Ngumiti si Talia, isang ngiting puno ng kapanatagan. "Dito, anak, tinutulungan namin ang mga nanay na maging matapang." Kapag ang isang nanay ay natutong tumayo sa sarili niyang mga paa, mas nagiging maganda ang mundo para sa mga batang katulad mo. Sa gitna ng mga aktibidad, isang babaeng mukhang pagod at puno ng takot ang lumapit kay Talia. Siya si Elena, isa sa mga unang benepisyaryo ng pundasyon. May mga pasa pa sa kanyang braso, mga bakas ng karahasan na naranasan niya sa kanyang asawa. "Ma'am Talia," nautal na wika ni Elena, "salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, marahil ay hindi ko na alam kung saan pupunta ang mga anak ko." Hinawakan ni Talia ang mga kamay ni Elena. Ang mga kamay na iyon ay magaspang, katulad ng sa kanya noon. "Elena, hindi mo utang ang pag-asa sa akin. Nahanap mo ito dahil pinili mong lumaban. Ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan. Ito ang unang hakbang ng iyong paglaya." Habang nakikinig sa kwento ni Elena, napagtanto ni Talia na ang kanyang laban ay hindi natapos sa pagkakakulong ng mga Monticello. Ang kanyang laban ay nagsimula pa lamang sa pagbibigay ng boses sa mga taong pilit na pinatatahimik ng lipunan. Ang bawat tagumpay ni Elena at ng iba pang kababaihan sa tahanan ay isang tagumpay din para kay Talia. Gabi na nang makauwi sila sa estate ni Don Teodoro. Ang matanda ay naghihintay sa beranda, nakatingin sa malayo. "Nakikita ko ang kislap sa mga mata mo, Talia," wika ni Don Teodoro. "Iba na ang liwanag na dala mo ngayon. Hindi na ito liwanag ng paghihiganti, kundi liwanag ng paglilingkod." "Salamat, Lolo," sagot ni Talia habang naupo sa tabi nito. Sa wakas, naramdaman ko na ang tunay na kalayaan. Hindi pala ito ang pagbagsak ng mga Monticello. Ang tunay na kalayaan ay ang pag-alam na kaya ko nang magmahal at magbigay nang hindi natatakot na may mawala sa akin. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, ang bawat bituin sa langit ay tila nagdiriwang sa bagong talya. Wala na ang mga anino ng nakaraan. Ang natitira na lamang ay isang bukas na puno ng mga pagkakataon at isang puso na handang magbukas muli sa mundo. Hindi bilang biktima,
kundi bilang isang matatag na pundasyon ng pag-asa. Lumilipas ang mga panahon at ang tahanan ng pag-asa ay naging isang matibay na institusyon. Hindi lamang ito basta kanlungan, ito ay naging saksi sa pagbangon ng daan-daang kababaihan. Sa kabila ng tagumpay na ito, nanatiling payak ang buhay ni Talia. Hindi siya naghahanap ng karangyaan. Ang tanging kayamanan na mahalaga para sa kanya ay ang oras na nailalaan niya kay Liam at ang mga aral na naibabahagi niya sa kanyang mga kasamahan. Isang hapon, habang naglalakad sa hardin ng estate, nakatanggap si Talia ng isang hindi inaasahang balita. Isang liham ang dumating mula sa piitan. Isang liham mula kay Chloe Valderrama. Nanginginig ang mga kamay ni Talia nang buksan ng sobre. Hindi ito isang liham ng paghingi ng tawad, kundi isang pag-amin sa nag-iisang sikretong hindi pa nabubunyag. Ang lugar kung saan itinago ni Doña Amalia ang mga ari-ariang orihinal na nakapangalan sa mga magulang ni Talia bago pa man ito nakialam sa pamilya Sevilla. "Mami, bakit po kayo malungkot?" tanong ni Liam habang kumakapit sa kanyang binti. Napangiti si Talia at binuhat ang anak. "Hindi po ako malungkot, Liam. Nagulat lang ako. Minsan ang katotohanan ay kusang lumalabas kahit sa pinakamadilim na lugar." Napagtanto ni Talia na ang pagpapadala ng liham ni Chloe ay isang huling pagtatangka ng mga Montesillo na makipag-areglo o marahil isang pagtatangkang mabawasan ang kanilang parusa sa pamamagitan ng pagiging state witness. Nagpasya si Talia na bumisita sa bilangguan, hindi para magyabang, kundi upang tapusin ang huling ugnay ng kanyang nakaraan. Sa loob ng malamig na silid ng dalaw, nakita niya si Chloe. Ang babaeng dati ay puno ng yabang ay mukhang matanda na sa kanyang edad. Ang kanyang mga mata ay blangko at puno ng pagsisisi. "Talia," bulong ni Chloe, "ang lahat ng sinabi ko sa liham, totoo iyon. Gusto ko lang na matapos na ito. Pagod na ako sa takot." "Chloe, ang ginawa mo sa akin at kay Jamil ay hindi mababayaran ng kahit anong dokumento." Sagot ni Talia. Ang kanyang tinig ay malinaw at walang halong galit. "Ngunit tinatanggap ko ang impormasyong ito, hindi para tulungan ka, kundi para maibalik ang nararapat sa mga magulang ko. Pagkatapos nito, wala na tayong ugnayan." Paglabas ni Talia sa bilangguan, naramdaman niya ang isang matinding paggaan ng loob. Hindi niya kailangang magpatawad ng buo para maging malaya. Ang pagtanggap sa katotohanan at ang pag-usad ng hindi na lumingon ang siyang tunay na susi. Pagbalik niya sa estate, naghihintay si Don Teodoro sa ilalim ng isang malaking puno ng nara. Nakita niya ang pagbabago sa kilos ni Talia. Hindi na ito ang Talia na laging handang lumaban, kundi ang Talia na handa na ngayong mamuhay ng matiwasay. "Tapos na ba, Ija?" tanong ng matanda. "Opo, Lolo," tugon ni Talia habang hinahawakan ang kamay ng kanyang anak. "Tapos na ang lahat ng kailangang tapusin. Ngayon, oras na para simulan ng buhay na nararapat para sa amin." Ang araw ay unti-unting lumulubog, naglalagay ng kulay kahel at ginto sa abot-tanaw. Para kay Talia, ang paglubog ng araw ay hindi katapusan. Ito ay isang pangako na bukas. Sa muling pagsikat nito, ang mundo ay magiging mas maliwanag, mas maayos, at higit sa lahat, mas mapayapa. Sa paglipas ng panahon, ang mga sugat na dati ay sariwa pa ay unti-unti nang nagiging peklat. Mga paalala na ang bawat pagsubok ay bahagi na lamang ng nakaraang hindi na kayang manakit. Sa tahanan ng pag-asa, isang espesyal na pagdiriwang ang inihanda ni Talia. Ang ika-5 anibersaryo ng pundasyon. Hindi lamang ito simpleng pagtitipon, ito ay pagtatanghal ng mga gawa ng mga kababaihang natulungan nila. Sa loob ng bulwagan makikita ang mga tela na hinabi, mga pagkaing niluto, at mga kwento ng tagumpay na nakapaskil sa mga dingding. Habang naglalakad si Talia sa gitna ng masayang paligid, hindi niya inaasahan ang pagdating ng isang bisita.
Si Don Teodoro ay lumapit sa kanya kasama ang isang abogado na mukhang may dalang mahahalagang dokumento. Talia Ija, panimula ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa excitement. Ngayon ang araw na dapat mong malaman ang huling hakbang ng iyong paglaya. Ibinigay ng abogado ang isang folder. Sa loob nito ay ang mga dokumento ng paglipat ng lahat ng kontrol sa Sevilla Holdings kay Talia. Hindi na ito bilang Vice President, kundi bilang Chairperson. Ngunit hindi lang iyon. May isang sulat na naka-attach, isang huling habilin mula sa yumaong ina ni Talia na natagpuan ni Don Teodoro sa loob ng isang lumang safe deposit box. Nanginginig na binasa ni Talia ang sulat. Ang kanyang ina, bago pa man ito pumanaw, ay humingi ng tawad sa pag-iwan sa kanya at nagpahayag ng tiwala na balang araw, ang kanyang anak ay magiging isang babaeng puno ng lakas. Talia, pagbasa ni Talia sa sulat, ikaw ang pinakamahalagang biyaya ko. Huwag kang matakot sa mundo dahil ang puso mo ang magsisilbing kompas mo. Biglang bumuhos ang luha ni Talia. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng pagtanggap. Ang huling piraso ng kanyang pagkatao na naghahanap ng kumpirmasyon mula sa nakaraan ay nabuo na. Lolo, humarap si Talia sa matanda. Hindi ko na kailangan ng kahit anong titulo para maramdamang buo ako. Pero tatanggapin ko ito, hindi para sa sarili ko, kundi para sa libu-libong babae na umaasa sa atin. Sa gabing iyon, habang nagaganap ang selebrasyon, lumapit si Elena, ang unang babaeng tinulungan ni Talia sa entablado. Ma'am Talia, dahil sa inyo, ang mga anak ko ay nakakapag-aral na. Salamat po dahil hindi nyo kami binitawan. Ang lahat ng tao sa loob ng tahanan ay pumalakpak. Sa gitna ng mga ngiti at palakpakan, natanto ni Talia na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman o sa pagbagsak ng mga kaaway. Nasusukat ito sa dami ng buhay na nabago mo at sa laki ng pagmamahal na naipamahagi mo. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang banta pa rin na hindi pa tuluyang natatapos. Ang mga alagad ni Doña Amalia na nakatakas noon ay nagsisimula na palang gumalaw muli, naghahanap ng pagkakataon para makabawi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na si Talia ang biktima. Siya ay handa na, at ang tahanan ng pag-asa ay hindi na lamang isang gusali. Ito ay isang kuta ng katotohanan na hindi na nila kayang basukin. Ang katahimikan ng gabi sa estate ay nabasag ng mga anino. Ang mga natitirang tauhan ni Doña Amalia, na desperadong kumakapit sa huling hibla ng kanilang maling katapatan, ay nagplano ng isang huling pag-atake. Ang kanilang target ay hindi na lamang ang pera, kundi ang mismong buhay na nagpabagsak sa kanilang dating amo, si Talia. Habang ang lahat ay natutulog, isang grupo ng mga lalaki ang pumasok sa bakuran ng estate. Bit-bit ang mga gamit na gagamitin sana sa pananakot. Ngunit hindi nila alam, si Talia ay hindi na ang babaeng madaling makuha sa takot. Ma'am Talia, may mga nakapasok sa perimeter. Ang mahinang boses ng kanyang security head sa pamamagitan ng earpiece ang gumising sa kanya. Hindi nataranta si Talia. Sa halip na magtago, dahan-dahan niyang ginising si Liam at inilipat ito sa isang safe room sa loob ng mansyon kung saan naroon si Manang Fe. Liam, anak, makinig ka kay Manang Fe. Huwag na huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi, ha? Hinalikan niya ito sa pisngi bago humarap sa salamin. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng panginginig, kundi ang determinasyon ng isang mandirigmang protektado ng katotohanan. Sa labas, ang mga alagad ni Doña Amalia ay sinalubong ng mga security personnel na matagal na palang nakabantay. Walang putukan, walang gulo na ikapapahamak ng inosente. Ang mga security detail ni Talia ay sanay sa pagpigil ng ganitong uri ng banta. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang mga lalaking nag-akalang makakaganti ay nakaluhod na sa damuhan, nakagapos at handa ng ipasa sa mga awtoridad.
Lumabas si Talia sa beranda. Ang liwanag ng buwan ang nagbibigay diin sa kanyang matapang na tindig. Tiningnan niya ang mga lalaking sumubok pumasok. Sabihin niyo kay Doña Amalia, wika ni Talia, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may hatid na pangamba sa mga nakarinig, na ang paghahari nila sa pamamagitan ng takot ay tapos na. Hindi na nila ako kayang takutin dahil wala na silang hawak sa akin. Ang mga lalaki ay hindi nakaimik, tila natakot sa presensya ng babaeng minsan nilang hinamak. Mabilis silang dinala ng mga pulis. Sa likuran, nakita ni Talia si Don Teodoro na lumabas, may hawak na telepono. Nahuli na ang lahat, Talia, wika ng matanda. Kasama na ang mga nag-utos mula sa loob ng bilangguan. Ang kanilang pagtatangkang manakit ay dagdag na kaso na magsisiguro na hindi na sila makakalabas pa habang buhay. Ang huling banta ay naglaho na parang usok. Walang sigawan, walang madugong labanan. Tanging ang katahimikan ng tagumpay na binuo sa katwiran at disiplina. Pagbalik ni Talia sa loob ng mansyon, muling niyakap ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kaluwagan. Ang huling kabanata ng kanyang pighati ay sarado na. Wala nang mga anino na susubok sa kanyang katatagan. Ang hinaharap ay malinis, handang sulatan ng bagong kwento kung saan ang bida ay hindi na nakakulong sa nakaraan, kundi malayang lumilipad patungo sa liwanag ng isang bukas na puno ng pag-asa. Ang mga ibon ay masayang humuhuni sa labas ng bintana, isang hudyat na ang araw na ito ay iba sa lahat. Ang mga ulap ay manipis, hinahayaan ng mainit na sikat ng araw na yakapin ang estate ng mga Sevilla. Matapos ang mahabang panahon ng pagbabantay at paglaban, ang bawat hininga sa loob ng tahanan ay puno ng gaan at saya. Sa hardin, inihanda ang isang simpleng salo-salo. Hindi ito isang magarbo o marangyang piging. Ito ay pagtitipon ng mga taong tunay na nagmamahal at nagmamalasakit. Naroon si Don Teodoro, ang kanyang mga tapat na tauhan, at ang ilang mga kababaihan mula sa tahanan ng pag-asa na ngayon ay itinuturing na niyang pamilya. "Mami, tignan niyo po ang ganda ng mga bulaklak," sigaw ni Liam habang tumatakbo sa damuhan. Ang kanyang tawa ay musika sa pandinig ni Talia. Lumapit si Talia sa kanyang anak at pinunasan ng pawis nito. "Oo nga, anak. Ang ganda ng araw ngayon, di ba?" Lumapit si Don Teodoro. Inabutan si Talia ng isang basong juice. "Talia, pinapanood kita mula roon. Ang babaeng nakilala ko nung gabing iyon sa ulan. At ang babaeng nakikita ko ngayon, napakalayo ng narating mo." Ngumiti si Talia. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. "Lolo, kung hindi dahil sa inyo, marahil ay hindi ko naranasan ang pakiramdam na maging malaya. Salamat po dahil hindi niyo ako pinabayaan noong ako ay wala ng matakbuhan. Ang hustisya ay hindi lamang pagpaparusa sa mga nagkasala, Talia," wika ng matanda habang nakatingin sa malayo. "Ito ay ang paglikha ng mundong mas mabuti kaysa sa mundong iniwan sa atin. At ginawa mo iyon. Sa kalagitnaan ng pagdiriwang, isang musika ang nagsimulang tumugtog. Isang lumang kanta na paborito ng kanyang ina. Dinala nito si Talia sa isang sandali ng pagninilay. Naalala niya ang lahat. Ang hapdi ng pagkawala, ang pait ng pagkakanulo, at ang takot na muntik na siyang kainin. Ngunit lahat ng yon ay nagmistulang mga hibla ng sinulid na hinabi upang gawing mas matibay ang tela ng kanyang pagkatao. Sa mga sumunod na oras, nagkwentuhan ang lahat, nagtawanan, at nagpalitan ng mga karanasan. Walang bakas ng nakaraan sa kanilang mga mata. Ang lahat ay nakatingin sa hinaharap. Bago matapos ang araw, tumayo si Talia sa harap ng lahat. Hindi siya nagsalita ng mahaba, ngunit ang bawat salita ay galing sa puso. "Salamat sa inyong lahat. Ang paglalakbay na ito ay hindi ko kayang gawin ng mag-isa. Sa aking anak, sa aking lolo, at sa bawat isa sa inyo na naniniwala
na ang bawat babae ay may lakas na bumangon. Salamat. Mula ngayon, ang pahinang ito ay sarado na. Ang susunod na kabanata ay atin nang susulatin ng may pagmamahal at pag-asa. Habang papalubog ang araw, nakaupo si Talia sa kanyang paboritong upuan sa beranda. Hawak ang kamay ni Liam. Ang kinabukasan ay hindi na isang misteryo na dapat katakutan. Ito ay isang canvas na malinis, handang kulayan ng mga bagong alaala, mga bagong tawa, at isang pag-ibig na tunay at dalisay. Ang bagong umaga ay hindi lamang isang panahon. Ito ay ang pangako ng isang buhay na tunay na kanya. Iwanan ninyo ang babaeng iyan sa labas. Siya ang mitya ng malas sa pamilyang ito. Ang pagkamatay ni Jamil sa kama ni Chloe Valderrama ay ang tanging paraan para umangat sa lipunan. At ang babaeng iyan, isa lamang siyang mantsa sa dangal ng mga Montisillo. Ang boses na yon ay humiwa sa puso ni Talia. Mas matalim pa sa anumang patalim. Sa gitna ng malakas na unos, dala ang hapunan para sa asawang akala niya ay nagtatrabaho, hinarap niya ang katotohanang yayanig sa kanyang buong pagkatao. Iwanan ninyo ang babaeng yan sa labas. Siya ang mitya ng malas sa pamilyang ito. Ang boses ni Doña Amalia ay parang bakal na gumuhit sa katahimikan ng ospital. Isang matalas na pasya na bumura sa bawat hibla ng pag-asa ni Talia. Nakatayo si Talia sa labas ng pintuan. Ang kanyang katawan ay nanginginig dahil sa lamig ng ulan na tumatagos sa kanyang damit. Sa kanyang mga kamay, ang baong sabaw na maingat niyang niluto mula sa kinita niya sa paglalaba ay unti-unti nang nawawalan ng init, tulad ng tibok ng puso niya na tila tumigil sa pagdaloy. Hindi pa niya alam na si Jamil ay matagal na ring wala at ang kwentong pagod sa trabaho ay isa lamang mabangis na kasinungalingang binuo upang pagtakpan ang isang malaking iskandalo. Naramdaman ni Talia ang paghina ng kanyang mga binti hanggang sa siya ay dahan-dahang napaluhod sa malamig na sahig. Mula sa kanyang nangangatog na mga daliri, ang lalagyan ng pagkain ay bumagsak sa semento. Ang ingay ng pagtama nito sa sahig ay tila isang malakas na kulog sa loob ng kanyang pandinig, isang hudyat ng pagguguho ng kanyang mundo. Bumukas ang pinto at lumabas si Doña Amalia. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata nang ilapag niya ang isang makapal na dokumento at isang panulat sa harap ng nakaluhod na babae. Pirmahan mo ito. Huwag mong hayaang madungisan pa ng iyong abang pagkatao ang pangalan ng mga Montisillo. Tiningnan ni Talia ang babaeng dati niyang tinitingala. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, ang kanyang isipan ay nilamon ng isang tanong. Ano ba ang nagawa kong kasalanan para ituring na parang basura sa kabila ng lahat ng sakripisyo ko? Hindi na niya matandaan kung paano niya ipinirma ang kanyang pangalan. Paglabas niya ng ospital, sinalubong siya ng nagngangalit na bagyo. Wala na siyang asawa, wala na siyang tahanan, at wala na siyang dangal. Tanging ang batang nasa loob ng kanyang sinapupunan na lamang ang dahilan kung bakit siya humihinga pa. Isang linggo matapos ang trahedya, ang mansyon ng mga Montisillo ay tila isang malaking hawla na ginto para kay Talia. Talia, ano pang tinutunganga mo riyan? Ang sahig sa kusina ay hindi pa kumikinang. Utang na loob mo sa pamilyang ito na pinatuloy ka namin sa kabila ng iyong kapabayaan. Dahil sa malas mo, namatay si Jamil. Ang pagsisilbi mo rito ang nagsisilbing bayad sa lahat ng kahihiyang idinulot mo sa amin. Pinili ni Talia na lunukin ang bawat insulto dahil sa paniniwalang yon ang tanging paraan para mabuhay ang kanyang anak. Sa kalagitnaan ng gabi, sinalubong siya ni Manang Fe. Kainin mo ito, Ija. Hindi ka dapat nagpapakapagod ng husto. Isipin mo ang bata sa iyong sinapupunan. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang naputol nang makita niya si Doña Amalia na nagmamadaling pumasok sa kanyang silid na may hawak na liham. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Lumipas ang mga araw
Hanggang sa isang hapon, sa loob ng silid-aklatan, nakita ni Talia ang isang dokumento na nagpapatunay na ang pagkawala ni Jamil ay hindi aksidente at ang pamilyang Montesillo ay nasa bingit ng pagbagsak. Ano ang ginagawa mo sa loob ng silid ko? Ang boses ni Doña Amalia ay dumagundong. Itinulak niya si Talia ng malakas, dahilan upang mapaatras ang buntis na babae at bumagsak sa sahig. Magnanakaw. Kaya pala nagkukunwari kang alipin para manubok ng mga sikreto. Ang mga gamit ni Talia ay itinapon sa putikan sa labas ng gate. Huwag kayong lalapit sa akin. Habang papalayo siya sa mansyon, isang itim na sasakyan ang huminto sa harap niya. Ang bagsik ng ulan ay tila mga latay ng latigo. Ang huling narinig niya ay ang paghinto ng isang sasakyan at ang nagmamadaling yabag ng mga paa. Nagising si Talia sa amoy ng antiseptiko. Nasa ospital siya. Si Don Teodoro Sevilla ay nakatayo sa tabi niya. Ang doktor, na nakatingin sa resulta ng DNA test, ay biglang natigilan. Don Teodoro, ang mga marka sa dugo niya. Ang gene profile na ito ay tugmang-tugma sa pamilyang Sevilla. Ikaw ang anak ni Elena. Hindi pa rin maintindihan ni Talia ang nangyayari, ngunit ang babaeng itinaboy bilang isang mantsa sa dangal ng iba ay natagpuan ang kanyang sarili sa loob ng isang palasyong dati ay nasa panaginip lamang. Ang mga araw sa loob ng mansyon ng mga Sevilla ay tila isang panaginip. Lolo, hindi ko gustong maging tagapagmana lang. Gusto kong matutunan kung paano lumaban. Hindi dahil gusto kong makaganti, kundi dahil ayaw kong may babae pang matulad sa akin. Sinimulan ang pagsasanay ni Talia. Liam, pangalanan kitang Liam. Ang ibig sasabihin ay isang mandirigma na may matibay na kalooban. Hindi ka na kailanman magiging mantsa sa buhay ng sinuman. 5 taon ang lumipas. Si Talia ay isa na ngayong iginagalang na vice-presidente ng Sevilla Holdings. Tita, wala na tayong mapagkukunan ng pondo. Ang mga bangko ay nagbabala na ipapa-foreclose na nila ang mansyon. Sa isang charity gala, dumating si Talia sakay ng isang marangyang sasakyan. Magandang gabi, Doña Amalia. Mukhang marami tayong dapat pag-usapan tungkol sa mga pagkakautang ng inyong pamilya. Ang gabi na dapat sana ay pagdiriwang para sa mga Montesillo ay naging simula ng isang gabi ng pagtutuos. Bilang isa sa mga pangunahing donor at shareholder ng Cuidao II Sevilla na nagmamay-ari ng inyong mga utang, sa tingin ko ay may karapatan akong dumalo. Doña Amalia, ang utang na loob ay kusang ibinibigay, hindi ipinipilit bilang tanikala. Ang inyong kabutihan ay may resibo, at sa kasamaang palad, ang resibong yon ay nagpapakita ng pagnanakaw at panloloko. Iniwan niya ang mga ito sa gitna ng bulwagan, habang ang mga tao ay nagsisimula ng lumayo sa kanila. Ang social status ng mga Montesillo ay naglaho sa loob lamang ng ilang minuto. Binisita ni Talia ang retiradong doktor na si Dr. Aris. Ang tunay na sanhi ng pagkamatay ni Jamil ay hindi pagkapagod. Siya ay dinala sa ospital na wala ng malay dahil sa labis na gamot na ibinigay sa kanya ni Chloe para palabasing inaatake siya sa puso. Habang pauwi si Talia, isang itim na sasakyan ang biglang humarang sa kanyang dinaraanan. Lumabas ka ng sasakyan, Talia. Ngunit sa loob ng ilang minuto, dumating ang mga tauhan ni Don Teodoro. Ang mga lalaking inutusan ni na Doña Amalia ay mabilis na nagkawatak-watak at tumakas. Gagamitin natin ang kanilang sariling kasakiman. Ipapalabas natin na ang kanilang mansyon ay isa sa ilalim sa isang malaking renovasyon. Pagpipistahan nila ang perang ilalabas natin. Ang perang alam nating nanakawin nila. Sa sandaling makuha nila ang pera, doon natin sila papasabugin sa harap ng batas. Ito na ang solusyon natin, Chloe. Masayang sabi ni Doña Amalia habang pinipirmahan ang mga kontrata. Hindi nila alam na ang bawat pirma na ginagawa nila
ay isang pag-amin sa krimen. Gabi ng pagtutuos. Pagbukas ng pinto, bumungad ang mga pulis kasama si Talia, Doña Amalia Montesillo at Chloe Valderrama. Kayo ay inaaresto sa ilalim ng mga kasong fraud, money laundering, at ang pagpatay kay Jamil Montesillo. Ang mansyon na dati ay simbolo ng kanilang kapangyarihan ay naging saksi sa kanilang pagbagsak. Tapos na, Lolo. Pagkasara ng gate ng mansyon, huminga ng malalim si Talia. Wala na ang mga tanikala. Wala na ang takot. Para kay Talia, ang pagbisita sa lugar na yon ay hindi na puno ng takot. Gusto kong ibenta ang lupa, ngunit ang perang kikitain ay ilalaan natin sa pagtatayo ng isang foundation para sa mga single mothers na biktima ng pang-aabuso. Sa loob ng bilangguan, ang mga Montesillo ay nagsisimula ng makatikim ng realidad na dati nilang kinamumuhian. Jamil, kahit hindi naging maganda ang ating pagsasama, hindi mo deserve ang mamatay sa kamay ng mga taong itinuring mong pamilya. Ngayon, mananagot na sila. Ang tahanan ng pag-asa ay naging isang matibay na institusyon. Dito, anak, tinutulungan namin ang mga nanay na maging matapang. Kapag ang isang nanay ay natutong tumayo sa sarili niyang mga paa, mas nagiging maganda ang mundo para sa mga batang katulad mo. Ang bawat tagumpay ni Elena at ng iba pang kababaihan sa tahanan ay isang tagumpay din para kay Talia. Isang liham ang dumating mula sa piitan. Isang liham mula kay Chloe Valderrama. Gusto ko lang na matapos na ito. Pagod na ako sa takot. Chloe, ang ginawa mo sa akin at kay Jamil ay hindi mababayaran ng kahit anong dokumento. Ngunit tinatanggap ko ang impormasyong ito hindi para tulungan ka, kundi para maibalik ang nararapat sa mga magulang ko. Pagkatapos nito, wala na tayong ugnayan. Paglabas niya sa bilangguan, naramdaman niya ang isang matinding paggaan ng loob. Tapos na ang lahat ng kailangang tapusin. Oras na para simulan ng buhay na nararapat para sa amin. Ibinigay ng abogado ang isang folder. Ang kanyang ina, bago pa man ito pumanaw, ay humingi ng tawad sa pag-iwan sa kanya. Talia, ikaw ang pinakamahalagang biyaya ko. Huwag kang matakot sa mundo dahil ang puso mo ang magsisilbing kompas mo. Sa gabing iyon, lumapit si Elena sa entablado. Ma'am Talia, dahil sa inyo, ang mga anak ko ay nakakapag-aral na. Salamat po dahil hindi nyo kami binitawan. Ngunit ang mga alagad ni Doña Amalia ay nagplano ng isang huling pag-atake. Ma'am Talia, may mga nakapasok sa perimeter. Inilipat ni Talia si Liam sa isang safe room. Sa labas, sinalubong sila ng mga security personnel ni Talia. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang mga lalaking nag-akalang makakaganti ay nakaluhod na sa damuhan. Sabihin niyo kay Doña Amalia na ang paghahari nila sa pamamagitan ng takot ay tapos na. Hindi na nila ako kayang takutin dahil wala na silang hawak sa akin. Nahuli na ang lahat, kasama na ang mga nag-utos mula sa loob ng bilangguan. Ang huling banta ay naglaho na parang usok. Ang mga ibon ay masayang humuhuni sa labas ng bintana. Sa hardin, inihanda ang isang simpleng salo-salo. Lolo, kung hindi dahil sa inyo, marahil ay hindi ko naranasan ang pakiramdam na maging malaya. Ang hustisya ay hindi lamang pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi ang paglikha ng mundong mas mabuti kaysa sa mundong iniwan sa atin. At ginawa mo iyon. Sa puntong ito ng kanyang buhay, 3 tanong ang madalas na sumasagi sa kanyang isipan. Una, napatawad ko na ba sila? Hindi sa paraang kinalimutan ko ang kanilang ginawa, kundi sa paraang hindi ko na sila hinahayaang manirahan sa aking isipan. Pangalawa, nakahanap na ba ako ng tunay na kapayapaan? Sa piling ni Liam at sa bawat buhay na nababago sa tahanan ng pag-asa, nahanap ko ang saysay ng aking pag-iral. Pangatlo, anong aral ang nais kong iwan sa mga makikinig sa aking kwento? Huwag hayaan ang kadiliman ng iba na pumatay sa liwanag na nasa loob mo. Ang tunay na lakas ay nasa pagpili mong maging mabuti sa kabila ng lahat. Mami, masaya po ba kayo?
Oo, anak. Sobrang saya ko na. Dahil sa wakas, ako ay tunay na malaya. Sa paglubog ng araw, tila bumubulong ang hangin. Talia, ikaw ay higit pa sa iyong mga sugat. Ikaw ay ikaw, malaya, matatag, at buong buo. Ang dagat ay nananatiling mahinahon at sa paghawi ng mga alon, tila tinatangay na rin nito ang bawat pait na naramdaman natin sa loob ng mahabang paglalakbay na ito. Sa bawat paglubog ng araw, natutunan nating ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kalakas ang ating pagganti, kundi sa kung gaano kagaan ang ating pagbitaw. Mga mahal kong tagapakinig, salamat sa paglalakbay ninyo kasama ko hanggang sa huling yugto ng kwentong ito. Habang sinusulat ko ang bawat salita, hindi ko maiwasang mapabalik sa gabing iyon sa labas ng ospital. Yung gabing si Talia ay nakaluhod sa ulan. Hawak ang malamig na baong pagkain habang ang mundo ay tila gumuguho sa harap ng kanyang mga mata. Masakit isipin na sa bawat sulok ng ating paligid, may mga Talia na pilit bumabangon mula sa pagkakasubsob. Ang kwentong ito ay hindi lamang likha ng imahinasyon. Ito ay salamin ng mga totoong puso na marunong magmahal, marunong masaktan, at mas marunong magpatawad. Kung ikaw ang nasa posisyon ni Talia, mapipili mo rin kayang magpatawad at magpatuloy o lalamunin ka rin ba ng puot sa gitna ng kawalan ng katarungan? Nasaan ka man ngayon, habang nagluluto ng hapunan, naglalaba, o nagpapahinga pagkatapos ng mahabang trabaho, sana ay naramdaman mo ang bawat pintig ng kwentong ito. Gusto ko sanang marinig ang iyong tinig. Ibahagi mo ang iyong sariling karanasan sa ating komunidad dahil dito, ang bawat hikbi ay may katapat na pakikinig. Huwag kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito kung naramdaman mong ikaw ay hindi nag-iisa. Naway maging payapa ang iyong puso at manatili kang matatag sa harap ng anumang unos. Ikaw ay higit pa sa iyong mga sugat at ang iyong bukas ay laging puno ng pag-asa.